Magandang gabi po sa ating lahat. At Burr months na, nagsimula na po ang Burr months at ito po ang una nating prayer meeting sa buwan po ng Setyembre. Dalangin po namin patuloy na kayo ay nasa mabuting kalagayan. At patuloy po nating pinupuri ang Diyos sa patuloy niya pong pag-sustain sa ating lahat. At patuloy po tayong dumepende sa Kanya sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Sa ating pong pagkapatuloy, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Leviticus chapter 11 verse 44a. Ito po ay pagtawag sa atin to consecrate ourselves. For I am the Lord your God, consecrate yourselves therefore and be holy, for I am holy. Tayo po ay mga makasalanan na niligtas ng Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Yesus. Therefore, tayo ngayon ay may kakayahan na at nararapat din na may kagustuhan na tayo po ay mamuhay ng may kabanalan. At ang verse po na iyan ang ating maging motivation as we sing to the Lord our prayer, our worship this evening. At sa patuloy po nating pananalangin ng sama-sama, sa patuloy po nating pakikinig ng Kanyang salita, naniniwala po ako, according to God's promises, patuloy na po tayong patatatagin, palalakasin, lalo po sa mga panahon natin ngayon. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, tunay na Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. You are our Lord and our God. At dahil kami ay mga makasalanan na niligtas ng iyong anak na si Jesus, kami ngayon ay may kakayahan at may kagustuhan ng mamuhay ng may kabanalan dahil ikaw ay banal, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan na nagawa laban sa iyo sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. We pray that you will consecrate us. Take our lives, Lord. Take our will. Take our heart. Tunay na patuloy kaming maging kalugod-lugod sa iyo. At ngayong gabi, tunay, Lord, na i-consecrate mo kami, i-restore mo ang aming mga puso. Tunay na madakila ka namin, mapapurihan ka namin, at tunay na mapamuhay namin ang mga salita mo na aming maririnig. Dumipende kami sa iyo sa pamagitan ng aming pananalangin. At patuloy, Panginoon, sa bawat araw, makita mo kami na namumuhay ayon sa iyong kalooban, para sa iyong kapurihan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. With that being said, tayo po umawi, take my life and let it be. At ito po ay nawa ay maging panalangin ng ating mga puso. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be sweet and beautiful for Thee. Sweet and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Filled with messages from Thee. Take my silver
and my goal. Not of my good I withhold. Take my intellect and use every part as thou shalt choose. Every part as thou shalt choose. Take my will. Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. It shall be thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour at thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for thee. Ever only all for thee. Aming Diyos, tunay nga na ang aming mga buhay, ang aming kalooban, ang aming mga puso, ang aming mga katawan, ang aming mga gawa, ang aming mga iniisip ay tunay, Panginoon, na inaalay namin sa iyo. Maging kalugod-lugod sa iyo ang lahat ng aming mga ginagawa at ang lahat ng ito ay ginagawa namin bilang tugon, Panginoon, sa iyo pong ginawa para sa amin. Kami po ay iyong iniligtas, binigyan ng buhay na walang hanggan, unworthy as we are, Panginoon. That's why, as an act of worship, as an act of gratitude, take our lives. We offer it to you for your glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. At bilang pag-alay po ng ating buhay sa Panginoon, ialay natin ngayon ang ating puso at isipan sa pakikinig po muli ng kanyang makapangyarihang salita na ibabahagi po sa atin ni Pastor Ben Sandona. Okay, salamat Pastor Matt. At tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Isaiah. At tayo po ngayon ay nasa chapter 9 and 10. At magandang gabi po sa ating lahat. At umaasa po ako na tayong lahat ay nasa malusog na kalagayan at patuloy na naaalim sa ating pagkainit. So, sa ating pong pag-aaral ay makikita sa mga talatang ating pong babasahin ngayon. Ganito po ang sinasabi sa chapter 9 po, verse 2 and 6, sa chapter 10 ay verses 12 at 25. Ganito po ang sinasabi: ang mga taong nasa kadiliman ay makakakita ng matinding liwanag, at ang mga nasa kadiliman na natatakot mamatay ay maliliwanagan. Lalo pa silang matutuwa dahil ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at Prinsipe ng kapayapaan. Pero ito ang sinabi ng Panginoon na mangyayari kapag natapos na ang gagawin niya laban sa bundok ng Sion at sa Jerusalem. Parurusahan ko ang hari ng Assyria dahil sa kanyang pagmamataas at pagmamalaki, sapagkat hindi magtatagal at mawawala na ang galit ko sa inyo, at sa kanila ko naman ibubuhos hanggang sa mamatay sila. Tayo po'y manalangin. Tayo naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang minsan pa, Panginoon, ay sama-sama naming idulog sa iyo ang aming mga pangangailangan at umaasa kami na hindi mo po kami papabayaan sa ganitong mga pagkakataon. At ang tanging hiling namin, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita ay ang patnubay
ng iyong banal na Espiritu. Muli, ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ang una po mga talata ng chapter 9, verses 1 to 7. At ang ating pong pag-aaralan, ang kabanatang 8 po ay nagtapos, yung nagdaang pag-aaral natin sa mga taong nasa kadiliman. Nakaparoon po doon sa chapter 8, verse 20 to 21, na tumingin man sila sa langit, tumingin man sila sa lupa, wala silang makikita kundi kadiliman, at doon sila kadalhin ng kanilang mga pagtingin sa Panginoon. Dito naman po ay sumilay ang liwanag na tatanglaw sa mga taong mangmang sa katuruan ng Diyos. Sapagkat sa halip na sa Diyos sila lumapit kapag mayroong mga problema, at ginagawa pa rin ito hanggang ngayon, ay kung saan-saan sila lumalapit. May lumalapit pa doon sa mga tinatawag ng mga espiritista, yung tumatawag ng mga namatay na, para alamin kung ano ba ang mangyayari, ano ba ang kanilang mga kapalaran. Kaya sabi ng Panginoon, lalong nagalit ng Panginoon, bakit kayo kumukonsulta sa mga patay para sa mga buhay? Kaya dito po ay nagbigay siya ng palatandaan ng isang pagsilang na isang sanggol na lalaki, at wala pong iba yan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po tayo ay mayroong Pasko. At sinasabi po ng Juan 8:12, at si Jesus po ay nagsasalita dito, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag sa kanyang buhay. Yan po ay pinanakaw pa pala ng panahon na yon, at sa panahon natin ay meron ng kaganapan. At doon po sa chapter 6, sa verse 6, ay may makikita po tayo dito mga katotohanan na maaaring ang iba ay alam na natin, pero mas mahalaga po na palagi nating alaala, malaman ang mga bagay na ito. So sa New Testament po, sa tinatawag na bagong tipan, nangyari na nga po yung una yugto na palatandaan na yung panganganak ng isang birhen. Nangyari na po yun sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung ikalawang yugto po, hindi pa nangyayari, at yun ay ang muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At pinatunayan na po ito, yung unang yugto, yung mga ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo sa Galilea, ay ikinot lang po yan ang verse 1 ng chapter 9. So ang kanyang paghahari sa bagong langit at bagong lupa ay mangyayari pa sa kanyang ikalawang pagdating. So din po nga sinabi, sapagkat ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin, tatawagin siya. So meron po sinabi yung, sa English po, sa Tagalog po wala ito. Sa English po sinabi, a child is born and a son is given. Ito po ay nagpapakita ng dalawang kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung po sinabing a child is born ay ipinapakita po doon ang kalikasan bilang tao. At maligit tawagin ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay anak ng tao. At a son is given ay kalikasan po naman ng kanyang pagka-Diyos. Ang anak na binigay sa atin ng Ama. At meron pong 4 na title o katawagan o gawain na tinatawag na sa ating Panginoon, tinatawag sa ating Panginoong Jesucristo. Ang una po ay tinatawag na kahangahangang
tagapayo, Wonderful Counselor. So, upang matawag po tayo na kahanga-hanga na tagapayo, kailangan po nagtataglay tayo ng karunungang higit na mataas sa nakararami. At sinasabi po naman ng kasulatan na nakalaga kay Jesus ang lahat ng kayamanan ng karunungan. At iyan po ay nasa Colossians 3:2. At ang napakalalim niyang kaalaman ay hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pamamaraan. Sa Roma 11:33 po yun. So, sadyang mahirap po natanggapin ng mga tao noon na si Jesus nga, ang ipinangakong Mesiyas. Dahil kilala nila kung sino ang mga magulang ni Jesus. Kilala nila ang kanyang mga kapatid na lalaki at babae. Kilala nila ang nakita nila, napagbasdan nila, nasaklihan nila kung paano sila lumaki, kung paano lumaki si Jesus sa kanilang kapaligiran. So kahit nga anong karunungan ang ipakita niya at mga kahangahangang milagro ang gawin niya, himala, ay talagang mahirap paniwalaan na siya nga ang isinugong Mesiyas ng Panginoon. At nakikita po ito na nung isang mangaral siya sa mga tao sa kanyang bayan, ay nagtaka sila kung bakit napakatalino, napakarunong ng kanyang mga sinasabi at nakakagawa pa siya ng mga kahangahangang mga himala. Kaya ganito po ang sinabi ng mga tao na nakakakilala sa kanya. Sabi niya, saan kaya niya nakuha ang karunungang iyon at ang kapangyarihan gumawa ng mga himala? Hindi ba't anak siya ng karpintero? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina? At ang mga kapatid niya ay sina Santiago, Jose, Simon, at Judas. Hindi po ito yung Judas na nagtanulo sa kanya. Ang sabi pa, hindi ba ang lahat niya kapatid na babae ay dito rin nakatira? So yun po ay nasa Mateo 13:54-56. So huwag naman po magagalit yung mga kapatid natin na nasa ibang paniniwala sa katuruan na ang ating pong kagalang-galang na Birhen Maria ay nanatiling birhen magpakailanman. At nakikita po dito sa talata na siya po'y merong tunay na mga kapatid at meron pa siya binanggit pa na 4 na lalaki. Hindi naman binanggit yung bilang ng mga babae. Pero pa salita natin, hindi ba't lahat niya kapatid na babae? So ibig sabihin, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa. So malaki ang kanyang pamilya. Si Jesus lamang po ang ipinanganak ng hindi nagmula kay Jose. Pagkat nakita po naman natin na kausap ng anghel, si Gabriel, sinabi niya na kahit si Maria, sinabi na lulukuban ka ng banal na Espiritu. So si Jesus lamang po ang hindi anak ni Jose. Pero hindi po, pagkatapos po ng may panganak si Jesus, ay nagsama po bilang talagang mag-asawa si Jose at si Maria. So hindi ko po tinutuligsa ang katuruan na pero yun po yung nakalagay sa kasaysayan, sa kasulatan. So, sa susunod po ay sinatawag na makapangyarihang Diyos. So, nalaman natin ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa paglikha ng lahat ng bagay na nagmula sa wala. Diba? Sa pamamagitan ng salita, nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng dagat, pati ang mga bagay na hindi nakikita sa pamamagitan ng salita. So, sino ba ang salita? Sinasabi doon sa John 1:1,
verse 3, 4, and 14a, ay ganito po, pinagsunod-sunod ko na. Sabi, sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Naging tao ang salita at siya ay nanirahan sa piling natin. So makikita po dito, sino ba ang salita na nagkatawang tao? Ang salita raw ay Diyos at simula pa ay kasama na ang salita. At sinasabi rin ng Colossians 1:16 and 17, ay hindi naman po ito, ganito lamang po ang nilalaman, na siya ang lumikha ng lahat ng bagay, si Jesus po. Na lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, lahat na nilikha ay sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So siya ang nagpapagalaw at nag-iingat ng buong sansinukob. Kaya po hindi nagbabanggaan ng mga planeta. Hindi nagbabago ang komposisyon ng oxygen at nitrogen sa ating mundo. Hindi tumitigil ang tibok ng ating mga puso, maliban na lamang na loobin na yan, tumigil na. So, nakikita po natin diyan na ang pagiging makapangyarihan niya. Ang isa lamang po na nilikha siguro na hindi nagmula sa wala ay ang tao. Diba? At sinasabi to na sabihin ng Ama na likhain natin, lumikha tayo ng tao. Nakawangis natin, ayon sa ating wangis. Nagmula po tayo sa alapok, hindi sa salita. So sa akin kong pag-aaral, parang ganun, parang tao lang ang nilikha na hindi nagmula sa wala. Pero yung hininga ng Diyos ang nagkaroon, kaya tayo nagkaroon ng buhay. Tayo ay putik. Tayo ay putik na hiningahan ng Diyos, kaya tayo ay nabubuhay. So, sa pabiling walang hanggang Ama, ang ibig sabihin, inaalagaan niya bilang Kanya magpakailanman ang mga nagtitiwala sa Kanya. Siya ang walang hanggang tagapag-ingat at tagatustos sa Kanyang mga anak. Sa ganitong panahon ng pandemya, hindi ba natin nalalaman na katulad, ang daming nawawala ng trabaho, ang daming naghirap at buhay na apektuhan, pero patuloy pa rin na nabubuhay, patuloy pa rin na may nakakain. Maliban na lamang kung sila ay magpasatibo at hindi maagapan kaagad. Yung ating mga nangyayari sa atin sa araw-araw, hindi natin alam kung ilang kapahamakan na dapat ay ating aabutin. Pero sa Kanyang pag-iingat, hindi nangyayari sa atin. Hindi natin alam, pero siya po ang nag-iingat sa atin sapagkat tayo ay Kanyang mga anak. Kaya nga po nasabi ng awit 23:6, tiyak na habang buhay akong susundan ng kabutihan at pag-ibig at titira ako sa bahay ni Yahweh magpakailanman. So, at ito ang sinabi ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Unang Juan 5:11. Sorry. So siya po ang Diyos na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan, na kumakalinga at nagtitiwala
sa atin at siya po ay nag-aanyaya, nalapitan siya upang maligtas sa parusa. Ang sabi po ng Isaiah 45:22, lumapit kayo sa akin para maligtas kayo, kayong lahat sa buong mundo, sapagkat ako'y Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba pa. Ang Ama po ay nagsasabi niyan, maliban sa akin ay wala nang iba pa. Pero sa Matthew 11:28 po ay nag-aanyaya rin din ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Lumapit kayo sa akin, kayong mga nasasaktan at nabibigatan ng ba at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tayo na po ang mag-isip kung ano ibig sabihin niyan. At ang pang-apat po na katawagan na ibinigay sa isisilang na sanggol na lalaki at naisilang na nga po, ito yan ang ating Panginoong Jesucristo, ay prinsipe ng kapayapaan. Siya ang nag-aalok ng kapayapaan sa bawat isa at sa kanyang paghahari sa bagong lungsod ng Panginoon, yung bagong Jerusalem, ay mamamayani ang ganap na kapayapaan. Kaya nga po ang sabi niya sa Juan 14:27 ay ganito po, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. So, tunay nga po na ibang kapayapaan kapag tayo ay na kay Jesus. Iba ang kapayapaan kapag tayo ay nagtiwala at inilagak ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Nagkakaroon po tayo ng kapanatagan sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan sa ating kapaligiran. At tumakita lang, ano ba yung kapayapaang ibinibigay ng mundo? Ang dami na po. Halimbawa na lamang po natin ang Mindanao. Simula pa po ng mga kauna-unahang mga presidente, ay yan na po ang pinag-uukulan ng pansin kung paano magkakaparoon ng kapayapaan. Marami na pong nagawang mga programa, mga pagbabago. At ito nga pong huli ay yung Bangsang Muro. Pero ngayon, patuloy pa rin. Akala natin yun na ang magtatakda ng tunay na kapanatagan. Sa Middle East, bakit po? Patuloy pa. Kasi wala yung kapayapaang nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. At ang kapayapaang ito ay ang paghahari niya sa puso ng bawat sumasampalataya sa Kanya. Ang iba po dito ay paliwanag natin sa tatlong sunod-sunod nating devotion. At sa verse 7 po, ay ganito lang sinasabi, matutupad ang kanyang paghahari, makatarungan at makatuwiran. Iyak na mangyayari ito sapagkat sinabi ng Panginoon. So mangyayari ang pangakong ito. Magkakaroon pa rin tayo ng pamahalaan na makatarungan at makatuwiran. Yan po yung ating daily devotion ngayong araw na ito. At sa verses 9, verses 8 ng chapter 9 hanggang 10:4, sinamarize ko na lamang po ang patuloy na pagpaparusa. So mararanasan ng mananampalataya ang kapayapaan sa kaalamang nasa kanila ang pagpapala
ng Diyos sapagkat ang parusang nararapat sa kanila ay inilagak na sa kordero ng Diyos, ang leon ng Juda at batong katitisuran ng mga hindi kumikilala sa Kanya. So ang kaparasuhan po natin sa ating mga kasalanan ay ipinapasa na ng Ama sa anak na si Jose Cristo at kasama pong nalibing na. Kasama po niyang nalibing at sa kanyang pagkabuhay na maguli ay kasama po tayong nabuhay na maguli bilang mga bagong nilalang kung tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanya. Makikita rito na ang anak ng Diyos ay may kapanatagan sapagkat siya ay makapangyarihan at siya ay ating Ama. May kapanatagan tayong maiingatan sa lahat ng kasamaan. Subalit, tunay na may pagmamalaki at pagmamataas ang bawat puso ng tao. Pride. We are prideful. Sa kabila ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, marami pa rin ang ayaw sumunod sa Kanyang kalooban at ang sarili pa rin ang sinusunod. Kung ano ang gustong isipin, kung ano ang inaakalang tama, ay yun ang ginagawa. Kahit naglagay na ng pamantayan ang Diyos. Kaya nga sinasabi ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito po yung mga naging kasalanan ng kanyang bansang Israel, kaya ito'y labis niya kinapupuutan. Ang kanyang pinili na bansa ay kahit patuloy niya dinidisiplina ay ayaw pa rin magbalik loob sa kanya. Patuloy na nagkakait ng karapatan sa mga mahihirap ang kanilang pamamahala, ang panlilinlang sa mga nakalilitong katuruan. Diba? Ang daming mga, hanggang ngayon, ang daming mga katuruan na kung hindi talaga tayo mag-aaral, mag-uukol ng panahon na magbasa ng Biblia, ang iniwan sa atin ng Diyos na dapat nating maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, ay tunay kung hindi tayo magiging masipag mag-aral at magbulay-bulay sa Kanyang salita, nabubuhay tayo na akala natin tayo tama, maganda ang relasyon sa Panginoon at sa ating mga nagagawa, tayo ay mapapatawad na sa ating mga kasalanan at hindi naman tayo dapat siguro parurusahan ng Diyos sapagkat siya naman ay mabait at mapagmahal. Pero nakakalimutan natin yung kalahati. Siya rin po ay makatarungan at walang kasalanan na hindi dapat parurusahan. At napupuod siya sa patuloy na pagsuway ng mga tao sa Kanya. So, ang kinalulugdan lamang po niya ay yung sumusunod sa Kanyang kalooban ng mga nagtiwala sa Kanyang anak na si Jesus. Ano pa po? Yung mga katuruan, yung matinding pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag may pandemya, kapag may mga kalamidad, sino po ang ating nilalapitan? Yung mga Diyos na hindi nakakapagsalita, hindi nakakarinig, hindi nakakalakad. Samantalang meron po tayong Diyos na buhay, makapangyarihan, may kakayahan tumugon sa lahat nating mga hinaing at pangangailangan. Nasa lahat ng dako, kahit saan tayo naroon. At alam
niya ang ating pinagdadaanan. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Hinihintay lang niya na sa Kanya tayo'y lumapit. Isipin po natin, nakakatakot talaga. Matakot tayo sa magiging parusa ng Diyos sa mga patuloy na nagmamalaki sa Kanya. Yung po hindi pagkilala sa Kanya, hindi paglapit sa Kanya, hindi pagpapasalamat sa Kanya kapag may mga biyayang dumarating. Yung po ay isang uri ng pagmamataas at pagmamalaki. Hindi lang natin alam kasi likas iyan na nakalagay sa ating mga puso. Kaya po, patuloy ang galit at parusa ng Diyos sa Israel at sa Juda. At sa kabanata pong 10, talatang 5 hanggang 11, ay ang pagmamataas at pagmamalaki ng tao sa Diyos. Sa parang natatawa lang ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono habang namamasdan ang kapalaluan ng mga tao. Kaya sinugo ng Diyos ang malakas na bansang Assyria upang disiplinahin ang kanyang tao, ang Israel. Ang Assyria ang nagsilbing pamalo ng Diyos upang matutong magpakumbaba ang kanyang kinagagalitang mga tao, ng taong kanya. Hanggang ngayon, kayo din po, ang Diyos ang naglalagay ng mga pinuno ng ating mga bansa upang tayo ay ituwid at disiplinahin. Kaya lang, kung minsan, katulad ng Assyria, ay ganito po ang nangyayari. Ngunit sa halip na maging kasangkapan sa pagdidisiplina, naging mayabang at lubhang mapabuksa ang Assyria. Ang layunin ng Diyos ay ilagay lamang sa kahihiyan ang kanyang bayan at nang maisipang magbalik loob sa kanya. Subalit pinagmalupitan ang mga ito, pinagnakawan at ipinagmalaki pa sa Diyos ang kanilang kapangyarihan. At dahil sa kanilang kapalaluan ay hindi nakita ng hari ng Assyria ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi man lang inisip o natakot na baka ipaghiganti ng Diyos ang kanyang mga tao. At ganun nga po ang nangyari. Sa huli pong mga talata 20 to 34, ay meron darating ang araw, verse 20, ay ito po na may tumutukoy sa pagbabalik loob sa Panginoon. Ang propesiya po ay waring tumutukoy sa dalawang pananakop sa magkalayong kapanahunan. Ang una ay ang paulit-ulit na paggamit ng Diyos ng malalakas na bansa upang disiplinahin ang kanyang sariling tao, na nangyari sa kapanahunan ni Propeta Isaias. At ang isa po ay yung nakakapanghilakbot na pangyayari, ang pananakop sa buong lupain sa huling araw. So sa kapahunahunan po ni Isaias, natupad ang pagwasak ng Diyos sa Assyria at ang pagpapalaya sa Israel at sa Juda. At ang pagkawasak po ito ay nakabatay pa rin sa kanyang katarungan at katuwiran. May nakikita rin po doon ang mga natitirang lahi ni Jacob ay yaon po mga dumarating na nagtitiwala sa Panginoon, sapagkat ang mga Hudyo po ay nangalat
sa iba't ibang mga lugar. Darating po ang araw na sila'y magkipagbalikan, titipunin ng Panginoon ang mga nagtitiwala sa Kanya. At sa verse 25 po, sapagkat, ang sabi po niya sa mga tao, sapagkat hindi na magtatagal at mawawala na ang galit ko sa inyo at sa kanila ko naman ito ibubuhos hanggang mamatay sila. So, ano po yung makikita natin sa dalawang kabanatang ito? Ipinakikita po dito na ang makatarungang kapangyarihan ng Diyos at ang tungkulin ng tao ay hindi maaaring paghiwalayin. Itinuturo sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan sa buong sansinukob at ang tao ay may pananagutan sa lahat niyang ginagawa. So, huwag nating isipin na ako ang hari ng aking sarili. Magagawa ko ang gusto kong gawin. Pwede, pero hindi lahat na naiisip mo ay makabubuti sa iyo. Ito nga ang principle. Laging may nakalaang gantimpala sa mga masunuring anak at may parusang tatanggapin ang bawat pagsuway sa kalooban ng Diyos. Principle po yan na hindi mapapasubalian. At isa pong ipaalaala ng Isaiah 57:21 ay ganito. Ang taong masama ay hindi malalagay sa magandang kalagayan. Iyan ang sinabi ng aking Diyos. Pakatandaan lang po natin yan. Ang taong masama ay hindi malalagay sa magandang kalagayan. Kung tayo man po ay umuunlad sa gawang masama, ang samantala lamang po yan. Ang atin pong tayo po ay nakadisenyo sa pangwalang hanggan. Hindi yung buhay natin dito lamang sa mundo. In conclusion, maliwanag na itinuturo ng kasulatan ang tungkol sa kasasapitan ng masama at mabuti at ang mga tarungang paghatol ng Panginoon. Maging mapagbantay nawa tayo sa tunay na kalagayan ng ating puso. Siya sa atin kung nasa atin ang bunga ng Espiritu na siyang katibayan ng pagiging Kristiyano. Let's pray. Tayo naming Diyos, maraming salamat po sa maikling pag-aaral na ito. At nawa, Panginoon, ay ikaw ang napapurihan at sa mga nakarinig ay nagkaroon ng panibagong kaalaman. Maraming salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Amen. Salamat, Pastor Ben, sa napakayamang pag-aaral patungkol po sa 2 chapter ng Book of Isaiah. At napakarami po natin natutunan at nawa patuloy po natin itong isa puso. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pananalangin at tayo po ang sinabi kanina sa preaching, sabi po ni Pastor Ben, sa tuwing tayo ay hindi lumalapit sa Diyos, sa tuwing hindi tayo nagpapasalamat sa Kanya, ito po ay pagpapakita o isang uri ng pagbabalaki sa ating Diyos, sa Panginoon. Dahil nabanggit din na yun po likas na katangian ng tao. Sa mga panahon po na nane-neglect nating mag-pray, no, manalangin sa Panginoon, magpasalamat sa mga pagkapala na tinitake for granted natin, isa yung pagmamalaki sa Kanyang harapan. Kaya nga po maririnig natin karamihan sa mga tao sa sabik nila, kahit di ako nagsisimba, kinikilala ko naman Diyos. No. Hindi mo tunay na kinikilala ang Diyos. Dahil kung kinikilala mo siya, binabasa mo ang Kanyang salita, at ipinapamuhay mo ito.
At isa sa mga salita niya ay tayo ay manalangin, tayo ay mag-gather, no? Do not neglect to meet with one another, to gather. So, isa pong kapalaluan na isipin na kahit hindi tayo nagbabasa ng Bible, kahit wala tayong pananampalataya at pagsuko kay Kristo, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, pero kinikilala natin ng Diyos, isa po itong kapalaluan, pagmamalaki at kasinungalingan laban sa Diyos. Kaya nilinaw po ng salita ng Diyos sa binahagi po sa atin ang ating pong mga kasalanan. Sa mga taong nananatili sa kanilang kasalanan, nananatili po ang puot ng Diyos sa kanila. Unless tayo po ay sumuko at manampalataya kay Kristo, hindi po natin mararanasan ang kapayapaan natin. Tayo po ay nasa chapter 10 na, no? Natapos na yung chapter 10. At sana po patuloy tayong maging excited. Invite niyo po ang inyong pamilya, ang inyong mga kaibigan, no? Na patuloy po mag-antabay sa ating pong mga sermon series dahil isa po itong tunay na nagiging pagpapala sa atin. So, bilang tugon po, tayo po ay magpakumbaba at idulog po sa ating Diyos na hindi katulad ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba noon ng mga Israelita at even maraming mga maling relihiyon at pananampalataya ngayon. Ang ating pong Diyos na pinapanalanginan ay Diyos na may lalang ng lahat. Diyos na makapangyarihan at nag-aanyaya po sa atin na tayo ay lumapit. So, bibigyan ko po muli ng panahon ng bawat isa na ipanalangin po ninyo ang inyo po mga personal prayer requests sa inyo pong personal na pinagdadaanan. Kahit kayo po ay humingi ng kapatawaran, magpasalamat sa Panginoon at humiling po. Dahil hindi nga natin po, hindi tayo able ngayon na ipag-pray or by item or specific dahil of course, live stream at pinapahalagahan pa rin natin yung confidentiality and privacy ng mga prayer requests. So, I will give time po before I conclude. Nais ko po na tayong lahat sa mga nag-live stream, to just take a moment, close your eyes and pray at humiling po tayo sa ating Panginoon personally at bilang isang iglesia. So, tayo pong lahat ay manalangin and after minutes, i-conclude ko po tayo lahat. Tayo po manalangin sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. At sa tulong ng Banal na Espiritu, O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa muli mong pagpapaalala sa amin kung sino ka, kung gaano ka kadakila, Panginoon. At sa iyong paanyaya na kami ay lumapit sa iyo, magtiwala sa iyo, Panginoon, at idulog ang aming mga panalangin at kami makakaranas ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. Hindi yung kapayapaan na inaalok ng mundong ito, Panginoon, kundi ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy po kaming
nagpapasalamat sa lahat ng mga panalangin na tinugod nyo na, Panginoon, for the last weeks and months and days, Lord. Maraming salamat dahil sa kabila ng aming pagiging hindi tapat, sa aming mga pagkukulang, nananatili kang tapat, Panginoon. Nananatili ang iyong kabutihan, Panginoon, tagu-umapaw ang iyong biyaya at pagmamahal sa amin. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil pinoprovide nyo ang platform ng social media na kapag live streaming pa rin, Panginoon, ang LCC family sa kabila po na kami ay magkakalayo at meron pong pandemic and global crisis, Lord. Patuloy po kaming humihiling, O Diyos, sa patuloy na probisyon sa lahat po ng aming pangangailangan sa bawat araw. Sa amin pong pagkain, sa amin pong mga pangangailangan, pambayad, sa mga bills, sa amin pong tahanan, sa mga pangangailangan, Panginoon, sa mga bumabalik na sa school, sa mga pangangailangan, Panginoon, medical, sa mga naggagamot, Panginoon. Lord, we pray, Lord, and we are continually depending, Lord, sa inyo pong promise na kung paano hindi mo pinapabayaan ang mga ibon, kung paano ang isang ama ay hindi pabayaan ang kanyang anak. Kayo bilang aming makapangyarihang ama at mapagmahal na Diyos, hindi niyo po pabayaan ang aming mga pangailangan. You know all our needs, Lord, and we pray for your provision. Especially, Lord, sa mga kapatid namin na struggling pa rin ngayon, na apektado talaga ng pandemya, Panginoon, sa mga naghahanap ng work, i-provide niyo po, Panginoon. Sa mga nag-work from home, kayo po patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan. Sa mga kumpanya, Panginoon, na pinapasukan ng aming mga kapatid, na dahil po sa crisis na ito ay naapektuhan. Lord, we pray for your sustaining grace and your favor. We pray, Lord, sa mga kapatid namin na mayroon pong negosyo. We pray, Lord, for your continuous provision and favor, Panginoon. Na sa mga paraan po na pinoprovide ninyo ay natutustusan nila ang kanilang pangangailangan at pangangailangan din ng kanilang pamilya. Lord, we pray for your provision. Knowing, Lord, that you are our great provider at provide mo na ang aming pinaka-dakilang pangangailangan at yun ang aming kaligtasan. Kaya po, ipagkakatiwala rin namin sa iyo ang mga earthly and temporary needs namin. And also, Lord, we pray for your protection and healing sa mga kapatid po namin na may karamdaman. Lalo na po ang mga kapatid namin na matatanda hanggang sa mga bata, Panginoon, sa maliliit na bata, sa mga sanggol, na alam namin, Lord, na prone sa karamdaman. Lord, we pray for your continuous healing and protection. Sa mga nagtitake po ng medication, we pray, Lord, na bigyan niyo po ng bisa ang kanilang mga gamot na iniinom, karunungan sa mga doktor na tumitingin sa kanila. Maranasan nila, Panginoon, ang kagalingan at kalakasan. Higit sa lahat, kapanatagan at kaaliwan na nanggagaling po sa iyo sa mga panahon po nito. Continue to pray, Lord, sa mga kapatid namin, O Diyos, na pumapasok sa kanilang trabaho, na nag-take ng risk, Lord, na expose. Even, Lord, may mga kapatid kami na yung kanila po mga workmates ay naging positive. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord, because kahit sa kabila na sila ay exposed at delikado ang kanilang dinaraanan, Lord, you have protected them. We continue to pray, Lord, for your divine protection. And Lord, we are also praying sa mga apektado po, sa mga nagpositibo, at sa patuloy sa mga naapektuhan ng COVID-19, Lord. Hindi namin lubos maisip kung gaano ito kahirap. Kaya, dinadalangin po namin, Panginoon, na pagalingin niyo po sila, palakasin niyo sila. Even, Lord, yung mga frontline workers na tumutulong, Panginoon, sa aming bansa para masolusyonan ang problema na ito. Lord, every day, mayroong mga cases. And
Wala kaming ibang magawa, Panginoon, kundi manalangin sa iyo, magtiwala sa iyo, maging responsible at maging masunuring mamamayan, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Panginoon, sa gayon, sa hindi namin paglabas, sa sunod namin sa mga protocol, sa pagsuot ng face shield, ng mask, sa pag-iingat, sa pamagitan ng Lord, nakakatulong kami sa aming bansa. Lalong-lalo na kami ay nananalangin para sa aming pamahalaan, mula sa aming presidente hanggang sa aming mga barangay officials. Lord, protektahan niyo sila, ingatan niyo sila, at bigyan niyo ng karunungan at malasakit. At higit sa lahat, makita nila, Panginoon, ang kanilang pangangailangan sa iyo. Ng bansang Pilipinas, ang pamahalaan na ito ay walang maaabot at patuloy na mag-fail kung hindi kami magtitiwala at susunod sa iyong kalooban at sa iyong salita. Isa lang ang pag-asa namin, Panginoon, at yun ay ikaw, ng Panginoong Jesucristo. Kaya po bilang isang iglesia, patuloy din po namin ipinapanalangin na sa mga panahon na to, ang mga pastor, ang mga workers, ang mga Kristiyano ay patuloy na maging matatag. At sa mga panahon na ito, Panginoon, i-prioritize namin ang aming ugnayan sa iyo upang nang sa gayon mag-umapaw ang aming relasyon sa iyo at maipakita ito sa aming mga buhay. Patuloy kami maging ilaw at asin sa loob ng aming tahanan, makita sa amin ang bunga ng banal na Espiritu sa aming community at higit sa lahat sa aming iglesia na patuloy naming ipahayag ang mabuting balita na siyang tanging daan, o Diyos, tanging pag-asa, hindi lamang sa pisikal na karamdaman, kundi sa espiritual na kapahamakan at pangwalang hanggang kaparusahan sa impyerno. Nawa, Panginoon, huwag niyo pong alisin sa amin ang kaisipan patungkol sa mga pangwalang hanggan. At huwag kaming ma-caught up, huwag kaming madaya ng mundong ito, Panginoon. Bagkus patuloy kaming tumingin sa iyo, tumingin sa aming Panginoong Jesucristo, sa aming blessed hope, sa aming identity bilang mga Kristiyano. Patuloy na maging pagkapala sa mga tao na kapaligid sa amin. Higit sa lahat, Lord, sa aming mga pamilya, sa aming community, sa aming bansa. Lord, we pray for Lighthouse Christian Church. Maraming salamat, Panginoon, sa amin, Panginoon, ni Pastor Ben na patuloy na sinusustain throughout quarantine months, Lord, you are sustaining us by your grace and mercy. Kay Kuya Eko, Panginoon, na laging available, Lord, to set up yung aming pong live streaming dito sa leadership na patuloy na nag-meet. Even, Lord, kay Sister Nitz na patuloy ang suporta at pagtulong sa amin. Lord, we continue to ask, Lord, na patuloy mo kaming palakasin, patatagin upang kami patuloy din na maging pagpapala sa iba. At sa mga naaabot ng live stream na ito, kumilos ka sa kanilang mga puso. Sa mga pamilya, tahanan na naaabot ng iyong salita, kumilos ka, O Diyos. At alam namin na ang pandemic na ito, nagdudulot man ito ng kalungkutan, pangamba at pagkatakot sa amin. Alam namin na mayroon itong magandang kahinatnan sapagkat ito'y pinahintulot mo. At ikaw ay nananatiling mabuti at makatarungan. Kaya sa pamamagitan nito, Panginoon, kami ay magtitiwala sa iyo. Again, Lord, humihiling kami patuloy ng iyong provision, proteksyon, kagalingan sa mga may sakit at sa aming lahat bilang isang Kristiyano at bilang isang iglesia. Patuloy mo nilagay sa aming mga puso ang katapatan at pagsunod sa iyo. Muli, maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas at tagapamagitan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po. See you again sa ating pong live streaming sa Sunday at patuloy po tayo maging updated sa ating Facebook page.